Bago lang yung Ola sa Play Store. Nung nag-apply ako, nagulat ako, meron na akong selfie. Dito sa sinubukan ko sinilip na reviewin, no? So, bago lahat, bago natin alamin kung anong Ola ito, na nagulat ako, bago lang, pero meron na akong automatic photo na naka-upload sa kanila. Maglalambing ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking channel, Johnny Depp, at kung nakatulong sa inyo yung video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga honest Ola reviews, ay pakihit lang po yung notification bell dito sa ating channel. At disclaimer, ulitin ko, nagre-review lang po ako ng mga online loan apps at sinisilip ko kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng tamang shared real experience at pagbibigay ng tamang expectation at ideas kung ano yung kanilang operation system ng kanilang pagpapautang. Okay. Sinubukan ko si Temple Cash Secure Loans. Updated siya noong December 16 and then na-release siya noong November lang 28, 2025. No? November 28, 2025. So bago lang talaga siya. At then sinubukan ko siya. Mamaya ko ibibigay sa inyong information kung siya ba legit o hindi. Sinubukan siya. Create your account. And then ayan, privacy statement. Excuse me. Agree. Yung mga kailangan niya i-access. SMS, location, etc. etc. Alam niyo naman, siyempre. Tapos, yung kanilang, meron pa silang credit score na binibigay sa akin. Di wow. Then, urgent loan. Maximum loan amount, 50,000. Then, the borrowing term is 91 to 360 days. Parang familiar lang, Tapos, daily interest rate is 0.05%. Parang familiar na familiar. Siguro nga nakapag-apply na ako dito dati. Then, under daw siya ng Pera Loan 7 Corporation. So, sinihirip natin siya kung siya ba legit. Then, ito yung nakalagay sa SEC apps nung sinirip ko siya. Chinek ko, ang status niya is delinquent. Parang katulad nung isa lang nung huli kong in-upload bago yung sa Bilis, di ba? Yung nakaraan. And then, wala rin yung kanyang Pera Loan. Yung Pera Loan 7 is wala rin sa list of recorded online lending platform. So, it means, illegal na, unrecorded pa. Red flag na yan. Okay? Then, balik tayo sa ating pag-hinilay dito sa uutangan at susubukan natin utangan o applyan. Pasok agad yung identity information, ID type, ID photo, ayan. Then, next is mga ID type, kung ano yung kailangan niya. ID, UMID, passport, driving license, SSS, PRC, postal ID, national ID, electronic, GSIS. Yung electronic yata yung digital, yung nakapapel lang. Yun yata. Tapos GSIS, then the PhilHealth ID. Then the personal information, fill up nyo lang yan. Siyempre, yung personal information kapag yung trabaho ko, ay tinatanong niya kung ano yung aking industry classification is unemployed. O kaya, ulitin ko, unemployed po ang lagi ko nilalagay kapag ako nag-a-apply dito sa mga OLA. And then, hihingi siya ng tatlo, Viber account, Facebook account, tsaka yung alternative phone number na guradong gusto nila ma-access sa inyo para kung sakasakaling may gagawin daw na hindi maganda o hindi magbabayad ng utang, pag Facebook account hiningi, kabahan na kayo, ipopost kayo ng mga ganitong klase ng mga OLA. Then, ang hinihingi niya is na contact emergency reference is 3. Then, nagulat ako yung identity verification. Ayan, pakita ko sa inyo. Nandyan na. Gayong sinubukan ko to sa break time sa trabaho. Kaya nagulat ako, kaya napaisip ako, anong OLA yung sinubukan ko nung nasa bahay ako? Bakit meron na naka-upload na picture dyan? Diba? Gayong bago lang, itong Temple Cash. Diba? Kaloka, no? Kaloka si Temple Cash na under ng Pera Loan, no? Nakakaloka tong OLA na to. Tapos, syempre, naghintay ako ng ilang minuto. Yun, syempre, rejected. Pero, napaisip ako, na which is, kung meron akong nasubukan man nun, baka ang naiisip ko kasi noong time nun is the Peso Plus 101. If I remember it correctly. Maaring isa lang ito sa mga OLA na fly-by-night na iisa lang ang database. At even the other na mga OLA na nasa recorded online lending platform, maaring may iisang database lang din yung mga yan. Example, yung mga na-read dati na akala mo magkakaibang company, yung pala,
Isang lending company lang yung pinag-iikutan nila. Pero magkakaibang pangalan na. Tapos nasa isang opisina lang sila. Di ba? Diyan pa lang. Red flag na yung mga ganitong klase ng mga OLA. Bagong apply ka pala, magulat ka, may picture ka na. Di ba? Tumira ng tres, panes. So, sana nakatulong yung review ko sa inyo ngayong video na ito. At muli, maglalambing ako sa inyo. Pakisubscribe po ang Johnny Deck. At malaking tulong po ang pag-like, malaking tulong po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga honest OLA reviews, pakihit lang po yung notification bell. Maraming pong salamat sa uulitin.